Gaano nga ba kahalagang edukasyon sa bawat buhay ng tao, sa bawat buhay ng ating mga OFW, ng ating mga kababaihan para sa ating lahat? Ito po ang Bantay OCW. Ako po si Susan K. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Siyempre, pagdating sa edukasyon, sino pa ang hahanapin natin? Ang aming partner, ang ating professor, 20 years na nagturo sa UST. Ang ating special partner at siyempre pa, siya ang ating former OWA Administrator, Dr. Carmelita Dimson. Dr. Dimson, welcome back, partner. Hi, salamat Susan at ako ay nandito na naman uli. Opo, kasi sabi nga natin, gaano nga ba kahalagang edukasyon sa bawat aspekto ng buhay ng tao? Professor, educator, at syempre, 32 years in government service, 20 years sa pagtuturo. Oo, Susan. Kasi basically, I'm an educator by heart. I always tell friends that I'm an educator, a teacher by heart. Love na love ko yung magturo ba? Love na love ko yung ipasa ko yung kaalaman ko sa ibang tao. Kaya itong passion ko na ito rin, na bawat worker na namimit ko, nakakasalamuha ko nung ako'y nasa OWA, parati ko silang binibigyan ng konting aral, no? At even sa mga programa ng OWA, tuwan-tuwa ko pagka ang aming mga ini-implement na mga programa and services ay tungkol sa education. Oo nga po, kasi sabi ko nga, nung nasa OWA kayo, parang hindi nga kayo nagtatrabaho. Dahil yun talaga yung love ninyo. Oo, yung mga programa natin, yung mga pre-departure orientation seminar, even our post-arrival orientation seminar, even yung mga values program, values reorientation program, yung leadership program para sa mga OFW Family Circle, yun ay pinapatupad namin at kami ay mayroon kang fulfillment ba? Pag nakikita mo may natututuhan yung mga OFW and their families. Gaano kahalagang edukasyon, Doctor? Alam mo, ang education, sabi mo nga sa buhay ng bawat tao, pa OFW man or ordinaryong tao, ay napakahalaga. Di ba sinasabi nga din ng ating mga magulang, yun lang ang pwede nating ipamana sa ating mga anak, di ba? Opo. So, it's also the equalizer, sabi nila, sinasabi nila na gano'n. Ngayon, pagdating mo naman sa mga OFW, nakikita ko dito, ang education is the best strategy to promote their welfare. Kasi hindi sila pwedeng hindi mo pwedeng sabihin na sila ay protected kung hindi sila informed eh. Oo nga. Kung yung kaalaman nila, pag alis nila ng bansa, kung wala silang tamang kaalaman at timely na kaalaman, mahihirapan sila pagdating nila sa ibang bansa. Kaya ako, nung nasa OWA ako, at I know, ganyan pa rin ang programa ng OWA ngayon, ay palakasin yung education program para sa mga OFW natin. Maraming programa po dyan sa OWA, lalo pa nung naririyan kayo at ipinagpapatuloy naman ngayon ni Admin Arnel Ignacio, di po ba? Ano-ano nga pong mga programa ito? Ano po yung mga education programs ng OWA? Yung mga programa natin para sa mga OFWs ay itong pre-departure orientation seminar at yung post-arrival orientation seminar. Itong pre-departure, syempre bago sila umalis, kailangan bigyan sila ng mga information about the country, yung profile ng country, ano yung inaasahan nila pagdating nila doon sa foreign household or doon sa kumpanya na kanilang pagtatrabahuhan, ano yung mga kontrata nila, ano yung nilalaman ng kontrata, tsaka syempre yung code of discipline para sa OFW. Kailangan alam nila yun. Ano yung mga duties, ano yung responsibilities ng isang OFW. Isipin ninyo, hindi nyo basta pinakakawalan o pinalilipad ng isang OFW? Oo, importante yun eh. Kasi yung iba, aalis, walang nalalaman na ano bang gagawin ko pagdating ko doon sa, kunwari pupunta ng Saudi Arabia.
kung ako'y magtatrabaho sa isang kumpanya, paano ako makikipag-deal doon sa aking employer? Now, kung ikaw ay domestic worker, paano ka aharap sa yung employer? How do you behave? How do you talk to your employer? Lahat kasi ang tinuturo yan sa pre-departure orientation. At sasabihin namin, ito yung nilalaman ng kontrata mo, ito yung mga pribilehiyo mo, dapat alam mo. Pero, at the same time, ano rin ang duties mo? Kailangan alam mo rin yun, hindi naman puro pribilehiyo, di ba? Kasi yung ibang workers, kung minsan, kailangan mo disabuse din yung nasa isip nila, puro na lang what is in it for me. Hindi nila alam na ano bang ibibigay ko naman sa aking employer, di ba? Mandatory yan, ma'am. Mandatory. Hindi pwedeng umalis ang isang OFW na hindi dumadaan sa prosesong yan. Hindi pwedeng umalis nang hindi siya dumaan sa PIDOS, no, sa ating pre-departure. At kasama din natin yung mga NGOs dito na sila naman nagbibigay ng value reorientation. Kailangan maano mo din yung, even yung ano mo, yung how you behave. Pagdating mo doon sa ibang mga workers, paano ka makikipagsalamuha sa kanila. At syempre yung ano mo, yung values mo as a Filipino, di ba? And then as a family member, as a wife, or as a child, as a daughter, kailangan alam mo yun eh. Yun ang tinuturo natin. But of course, ang malungkot lang dyan, kung minsan yung ating mga OFW, wala na sa isip nila kung ano yung tinuturo. Alam mo yun, excited sila na umalis, no? Pero yun ang ine-emphasize natin. Na sana, parati natin sinasabi nga na, hindi kayo pwedeng magsabi na protected ako pagdating ko doon kung wala akong kaalaman, na tamang kaalaman. Di ba? Ngayon, pagdating naman doon, we have the post-arrival orientation. Ito naman ay ginagawa ng ating mga labor attaché. Ngayon, tawag nila ngayon yung Migrant Workers Office, MWO, na yung ating mga labor attaché, sila naman yung nagko-conduct together with our welfare officers. So, yun din, kung ano yung inaasahan nila pagdating nila doon, anong mangyayari doon sa, particularly yung mga domestic workers, ano ang maaasahan nila pagdating nila doon sa household ng kanilang pagtatrabahuan for the next 2 years. Kaya po pala yung mga nagtuturista na hindi dumaan sa prosesong yan, napapahama? Napapahama kasi they are exploited. Hindi nila alam kung ano yung rights nila. Even kung wala silang kontrata, anong magiging giya nila, anong magiging guide nila kung wala silang kontrata. Pero ma'am, in fairness, konti na lang po yung mga nagtuturista na nagtatrabaho o magtatago muna. Konti na lang siya, hindi na gano'ng karami. Well, yun nga, sabi nila, dahil nag-istrikto na rin tayo pagdating doon sa immigration, paglabas nila. Pero sabi naman nila, marami din daw na offload kasi meron silang nakikitaan na talagang magtatrabaho naman, pero they pose as tourists. So, yung mahigpit na implementation dyan sa airport natin. Kaya sana, wala na halos na mga na A2A. Sana tuloy-tuloy, oo. Di ba ma'am? Pero nung time ninyo, hindi na rin masyado yung mga A2A na to. Oo, tama ka. Halos wala na rin gano'n, no? Kasi nga, may mahigpit din ang screening natin. At may mga tao kayo sa airport eh. Yes, meron tayong Labor Assistance Center. Meron tayong, may unit ng OWA, merong unit ang POEA or MWO. Department of Migrant Workers, DMW. Pero hindi po humihinto ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kababayan kasi kahit nasa abroad na sila, sabi nyo nga, nagpapatuloy, hindi lang yung pagdating na pagdating. Yes, yun din ang iniwan ko rin na sa mga kasama ko sa OWA na sana itong programang ito ay tutuloy nila. At may dagdag ko lang, Susan, na kahit sila ay nandoon na sa worksite, for example, yung ating mga welfare officers, mayroong mga programa na skills training naman. So it's part of education din, di ba? So natututo silang mag-bake, cooking, no? Tapos mga entrepreneurial skills, natuturuan sila. Tapos may graduation pa yan. So hindi lang siguro yung technical knowledge na sinasabi natin, but it's also the practical knowledge that they have, including yung skills training nila. So kahit nasa abroad pa sila, ma'am, magagamit na nila agad yun. Pwede na po karagdagang pagkakakitaan. Oo, in preparation, no, for their coming home, no.
Actually nga, yung sabi mo yung pagkakakitaan, yung isang subject natin doon sa libro, ang sabi nga niya, pagka day off niya, nurse ito ha, emergency room nurse sa Saudi Arabia. During her days na walang trabaho, ang ginagawa niya, nagluluto siya. Para kanino? Para doon sa ibang nurses na nagtutungits daw sa kanilang free day. So, imbes na magpahinga, imbes na mag-sideline, ginagawa ng ibang kasama ng nurses, nagmamadyong, nagtutungits. Ang ginagawa ngayon ni Malu, the name of this lady, ay nagluluto siya. Tapos, binibenta niya doon sa mga kaibigan. So, nakaipon siya. Kita niyo yan? Oo. At hindi humihinto ang edukasyon sa mga OFW lang kasi pati po yung mga kamag-anak, mahal sa buhay, sinasama na ninyo, ma'am. Sinasama na rin namin. Although, sana yun ang gusto nating mangyari na mandatory, no? Na, kunwari, ako ay aalis, kasama ko nanay ko, tatay ko. Unfortunately, hindi nagagawa yun dahil nga kung minsan malayo yung pamilya nila. Yung PIDOS dito ginaganap sa Maynila, tapos doon sila sa probinsya, hindi nakakarating ang mga magulang. But that is very ideal na sasama yung mga kamag-anak nila, lalo na yung asawa. Kung married or yung mga nanay-tatay, kung sila ay single pa. Importante para maintindihan nila kung ano yung ginagawa ng mga anak nila o asawa doon sa abroad. Hindi naman nagpapakasaya lang o nagpapalamamasyal lang doon. Hindi nila, dapat ma-appreciate nila yung hirap, di ba? So, kailangan talaga, maganda yung sinabi mo na sana kasama na rin yung mga pamilya doon sa pre-departure orientation. Oo, kasi ma'am, ang susi ng lahat ng ito, babalikan natin, edukasyon pa rin. Edukasyon pa rin. Dahil, sabi nga nila, education naman, di naman kailangan formal di ba? Di naman kailangan nasa classroom ka para mag-aral ka doon. The little information that you get here and there, na nakukuha mo sa mga kaibigan mo, no? Informally, makakatulong yon. Lalo pa, kung meron talagang isang programa na institutionalized para sa OFW at saka sa mga pamilya nila. At kung yung edukasyon na yan, ma'am, ay siniseryoso rin, hindi lang ng ating mga OFW, kundi ng kanilang mga kaanak, definitely yung reintegration program ninyo ay talagang masulong, magiging matagumpay. Magiging matagumpay, oo. Sabi ko, sana yung OFW natin maging serious. Kasi, yun na nga, again, sa kanila, ang importante makaalis Pero wala silang foresight. Anong mangyayari pagbalik nyo? Ang tagal nyo naghihirap sa ibang bansa, pagbalik ninyo, anong madadatnan nyo? Anong gagawin ninyo? Kaya again, ma-promote ko na naman yung libro, yung istorya ng ating successful OFWs, meron silang istorya on how they came back and how they were able to reintegrate doon sa community at sa pamilya nila. Suportahan po natin yung libro na isinulat mismo ni Dr. Carmelita Dinson. At dito po sa ofnmedia.net, pwede po kayo makipag-ugnayan sa atin para kay Dr. Dinson. Ma'am, imbitahan at syempre yung paalala sa ating mga OFW saan man sa mundo, maging sa ating mga kababayan kaanak na nasa Pilipinas. Oo, sa mga OFW na nanonood ngayon sa ating programa, huwag ninyong kalimutan na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay temporary lamang at kayo ay babalik at babalik dito sa Pilipinas. Kaya kailangan pinaghahanda ng pagbabalik dito sa ating bansa. Ngayon, kung kayo ay magtatrabaho sa ibang bansa, siguraduhin ninyo na meron kayong kaalaman, no? Tamang kaalaman tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. At yun nga, ano ang gagawin ninyo pagbalik ninyo? Kailangan ng sakripisyo, kailangan ng hard work, kailangan ng perseverance para kayo maging matagumpay at sa pagbalik ninyo, handa kayong mag-reintegrate sa inyong pamilya at sa inyong community. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, partner. Thank you very much. Maraming salamat din, Susan. Si Dr. Carmelita Dinson, former OWE Administrator, author po ng libro para sa ating mga OFW. Suportahan niyo po yan. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Bantay OCW. Ako po si Susan K.